Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay, dahil mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Everybody now. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, dahil mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, dahil mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Everybody! Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. At nandito naman tayo sa ating festivity on air. Kasama ko po ang aking kapatid, Brother Ricky Espinosa. Hello, say hi, Brother Ricky. Hello. Yan. Okay, so ngayon, samahan niyo po kami. Aawit tayo ng masayang awitin para sa ating Panginoon. Ang awit na awiting makalangit. Amen. Yes, Lord! Woo! Samahan niyo kami, ha? Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumpasan. Mga awiting makasanlibutan, okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Saan pa? Sa galak, ligaya. Come on, everybody sing. La 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 la. Oh, dali lang yan, ha? La 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 la. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin ay dating nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula si Jesus ay makilala. Everybody sing ulit. La 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 la. Sa tuwa, sa gala, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. One more time, sa tuwa, sa galak at sa ligaya. Yes! Woo! Amen! Okay, ngayon, kantahin natin na kasama natin ang Diyos. Yes. Pagkasama natin ang Diyos, hindi tayo matatakot. Amen. Tandaan natin yan. Ha? Hindi tayo mababalisa. Come on, everybody. Oh, alam nyo lahat yan, ha? Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Amen. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot.
kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, yes, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Yan, di ba? Pagkasama natin ang Diyos, huwag tayong matatakot, kasi kasama na natin eh. Kailangan may tiwala tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Dumaan man ako, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. O, huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Huwag tayong malukot. Kasama natin ang Diyos. Huwag tayong mangamba. Yes, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yan ang tanda natin. Kasama natin ang Diyos. Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Kasama natin ang Diyos, kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Iwan na natin sa ating Panginoon. Magtiwala lang tayo. Amen! Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. So, my dear brothers and sisters, samahan niyo kami ngayon sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O makapangyarihang Diyos, narito po kami, Panginoon, magpupuri, sasamba sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay, Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay, kaya marapat-dapat lang na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Oh yes, Lord God. This is the way to worship you, O Lord, to give the highest glory in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Oh yes, oh Lord Jesus. Amen, oh God. To you, our Lord, the worship, to worship you, oh God. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, oh God, we praise you, Lord. Yes, Lord God, it's all about you, Lord Jesus. That's why we're here, to worship you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things don't appear. You're looking into my heart. Come on, everybody sing. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh yes, oh Lord God, we give you all the glory and the praises, but you deserve this, oh Lord. We worship you for the goodness that you have given us. Salamat, O Diyos, sa pagbubuti mo, Panginoon, sa pagbigay mo sa amin ang aming mga pangangailangan, sa protection mo, Panginoon. And you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. Ikaw lamang po, Jesus. Ikaw lamang po, Jesus, ang dapat purihin at sambahin. Ikaw lamang dakila, Panginoon. Glory to you, O Lord. Oh, Lord. Oh, Lord Jesus. I give you all the praises. Oh, choirs of angels in heaven, let's sing praises to the Lord. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship, and you alone are worthy of our praise. And I will give you all my worship, and I will give you all my praise. You alone I long to worship, and you alone are worthy of my praise. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. And you alone I long to worship, and you alone are worthy of my praise. And I will give you all my worship, and I will give you all my praise. And you alone I long to worship, and you alone are worthy of our praise. I'm coming back to the heart. Yes, oh Lord, we worship you, oh God. It's all about you. Yes, Lord, it's all about you. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I'd made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh yes, oh God. It's all about you, Jesus. All about you. Oh, it's all about you. It's all about you. Yes, oh God. We give you all the praises and glory. Thank you, Lord God. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mga biyayang binibigay niya po sa amin, sa aming pamilya. Ito po, katabi ko po siyang nanay ko na minsan po na-atake siya, pero magaling na po siya, awa po ng Panginoon. Kaya lang po hindi siya nakakapagsalita dahil po puro alam niya po papa lang. Nagpapasalamat din po ako sa mga pinadala niyo nung pandemic. Maraming salamat po sa pinag-isa. Salamat po sa inyong lahat. Lalo na po nung nagkasakit po ako, may po 1 buwan yun. Awa din po ng Diyos, ni Lord, sa pag-pray, lalo na sa gabi, sa pag-pray ko po na pinagaling niya ako. Ala ko po na COVID na ako eh. Kaya maraming salamat po. Awa po naman ng Diyos, ngayon magaling na ako, nakakapagtinda-tinda na naman po ako. Ako po, ito, isang lola, na katabi din ng lola. Hi, dali, hi. Hi, hello po. Hello po. Hello. Hi. Magandang umaga po ulit. Kumusta na po kayong lahat dyan, lalo na sa pinag-isa. Sana po maulit po ulit yung mga dating mga pagpupulong natin, na magkaroon po tayo ulit ng mga seminar. Kasi po, namimiss ko po yun eh. Namimiss ko po, kaya okay lang din po kami dito. Pasensya na po, hindi ako ganong marunong magpaliwanag. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa mga pinadala nyo sa amin dito. Kaya salamat po talaga, maraming salamat. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo, lalo na kay Lord. Salamat po. Bigyang galang po natin ang mabuting balita. Praise and honor, praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Praise and honor, praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Pagbasa mula sa aklat ni San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betpage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon makikita niyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin niyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito."
Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, at ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya'y sumisigaw ng ganito, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na muling itinatatag, purihin ang Panginoon." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12, palibasay gumagabi na noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat sa pagkakataong makabahagi sa napakahalagang pagkakataon na ito na makasama kayo sa isang malalim, sa isang paglalakbay kasama ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming banal, labis kami nagpapasalamat sa walang sawa mong pag-iingat sa amin, sa walang sawa mong patuloy na pag-iingat at pagmamahal sa amin. Sa oras na ito kami dumudulog sa iyo. Nawa, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming pagkatao, upang sa oras na ito, hindi lamang kami basta dumudulog sa iyo,
kung hindi nais naming idatal ang aming mga sarili sa iyong biyaya. Ipinapanalangin po namin sa iyo na pangunahan mo kami sa gawain na ito. Tulungan mo, Panginoon, na ang bawat makakarinig ng mensahe nito ay hindi lamang basta makarinig, bagkus magbukas, mabuksan ang aming mga puso't isipan na sarado. Gamitin mo ang oras na ito, Panginoon. Gamitin mo ang oras na ito, Ama, upang mabigyan ka namin ng kapuri at kalwalhatian. Hindi man karapat-dapat, Panginoon, ang iyong lingkod. Tungtungan mo ako. Pakalinisin mo ako ng iyong banal na dugo. Buhusan mo ako ng iyong banal na tubig na nagtumagis mula sa iyong tagiliran na sinibat. Anoint me with your precious blood, O God, and help me to convey your message loud and clear. Help us, Lord, to see ourselves in you, that we are nothing without you. Maraming salamat, Panginoon, at gamitin mo ang oras na ito for your greater glory and honor. For your greater glory and honor. All this we pray, Father, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bahaging ito, na maging kaisa ko kayo sa pagbubukas ng Semana Santa. It was indeed a very privileged and a very inspiring day na muli bubuksan natin ang Semana Santa sa isang pagtunghay. Well, ito na may lagi na nating ginagawa taon-taon. Pero minsan, sa laging ginagawa natin, hindi natin nabibigyan ng tamang pagtunghay ang mga bagay-bagay. Unang-una, dahil siguro nagiging pangkaraniwan na lamang ito at taon-taon namang ginagawa. Pero minsan, alam po ninyo, nung ako ay inanyayahan na ibigay itong panayam na ito, even I have this hesitation na, ako ba talaga? But then, kung ito yung magbibigay ng kapuri at kalwalhatian sa Panginoon, na maibahagi ko ang munting mensahe at magamit tayo sa kanyang kapamaranan, then glory to God. Nice kung anyayahan kayo sa isang malalim at pagbabalik tanaw doon sa mga panahon na yun. Ano nga ba ang nagbunsod? Una, sa mga tao para siya'y gawing hari. Ano rin ang nagbunsod sa kanyang mga kalaban, ang mga scribe at pariseyo, upang ganun na lang ang ganung katindi na sila'y kabahan, na sila ay magulantang na itong kanilang hindi binibigyan pansin na si Jesus ay isang araw pala ay itataas ng mga taong bayan. Ano rin ang damdamin sa likod ng kanyang mga alagad, sa mga apostol? Ano ang kanilang mga inaasahan? Ano ang kanilang mga saloobin? At titignan din natin sa mga oras na ito kung ano, bagamat ang ating Panginoon ay Diyos, anak ng Ama, ng mga oras din yun, siya ay tao. At bilang tao, tutunghayan natin, ating sisaliksikin, ano ba ang nararamdaman niya bilang tao ng mga oras na yon, at kung paano niya pinagtutugma ang pagtugon sa kalooban ng Ama. At ano ang nagbunsod at nagtulak sa kanya upang sundin, upang yakapin ang mabigat na hamon na yon, na iligtas ako at ikaw doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ang nagbunsod sa kanya? Gaano kabigat ang hamon na yon? Nais ko kayong anyayahan upang muli balikan ang mga nakaraan.
balikan ang tagpong iyon. Doon, nung mga araw na yon, kung saan ang lahat ng sumisigaw, Hosana, anak ni David. Hindi rin kaya sila rin ang mga taong sumigaw. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Samahan mo ako. Balikan natin ang araw na yon. Oh, blessed Jesus, you have saved me! Welcome to our city! Hail Jesus! He raised Lazarus from the dead! Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Blessings to the healer of the sick! You have come to deliver us! Jesus of Nazareth, King of the Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord! Son of David! Master, you are the hope of Israel! You are our prophet and our savior! Jesus the prophet, save us! Bless us, Master! Heal me, Master! Heal me! Hosanna! Hosanna to the Son of David! Hosanna! Wow! Masyadong mabigat ang panahon na yun. Yung araw na yun. Everyone is very jubilant. Everyone is jubilant. Lahat ay nagbubunyi. Hosana, anak ni David. Sapagkat yung mga taong yun na nakasaksi sa maraming himala na ginawa ng ating Panginoon ay talaga namang namangha. Balikan natin, sabi ko nga, nung mga araw na yon, mga panahon na yon, ang tao ay masyado nang nalulumbay. Parang ang pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Sapagkat nakukubkob na sila ng mga Romano. Parang katulad ng panahon natin ngayon. Marami ang nadidepress dahil sa kinakaharap nating pandemya. Yung iba nawawala na ng pag-asa. Maraming hanap buhay ang nawala. Maraming relasyon ang nasira. Maraming pamilya ang nawasak. May mga taong na nasa dating mabuti at maayos na pananaw, ngayon ay umiiksi. Ang tao'y nagiging magagalitin, mainitin ang ulo, bata matanda. Kaya naman, nung makita nila ang Panginoon, at nasaksihan nila ang napakaraming kababalagan o mga himalang ginawa, nakakita sila ng pag-asa. At doon, nung makita nila ang Panginoon, talagang sila mismo itinaas nila. Hosana, anak ni David. Ganun naman kasi tayo mga tao. Kapag nakakakita ng pag-asa, lalo't nandoon na tayo sa yugto, na parang ang tingin natin ay wala na ang lahat. Ganon din ang damdamin natin. Pero hindi natin batid kung ano ang nasa likod ng pagsasaya na yon. Ano ang magiging kahihinatnan. Sa panig naman mga kapatid ng mga alagad, sila man din, masyado silang na-mesmerize, yung na-overwhelm, yung namangha, nalasing sila
sa kasikatan ng Kristo, sa kasikatan ng ating Panginoong Hesus. Na akala nila, yung mga tao na pumupunta doon, na nagsisigawan, eto na, totoo nga, ito nga ang hari. Sapagkat sila ay nakakulong doon sa idea na itong sinusundan nilang Kristo, ito nga ang pisikal na mag-aalis sa kanila. Doon sa pagkakaalipin sa mga Romano. Hindi rin nila abatid kung ano ang kahihinatnan ng araw na yon na ang halos lahat ng tao ay katuwang din na at kasama nilang nagbubunyi na itinataas ang Panginoon. Ikatlo, ano rin ang nasasalamin sa damdamin ng ating Panginoon? Kaya kung mapapansin ninyo, siya kaya ay natutuwa? Siya kaya ay na-excite dahil siya itinataas ng mga tao? O baka kinakabahan siya dahil babangga na naman siya doon sa mga skriba at pariseyo na patuloy na tumutiligsa sa kanya. Na patuloy na nagsasabing, may karapatan ka bang gawin ang mga bagay-bagay niya? Ano ang palatandaan na sinasabi mo ikaw ang anak ng Diyos? Ang lahat ng paghamak. Well, of course, mga kapatid, noong mga oras na yon, bagamat ang ating Panginoon ay tao, siya din ay Diyos. Natatalos niya ang damdamin ng lahat ng mga taong nakakaharap niya. Natatalos niya ang damdamin ng mga taong naglumalapit sa kanya. Kaya nakakasiguro din ako na noong mga oras na yon, matindi ang kabaring inaabot ng ating Panginoon. Ang kaba na alam niya na sa oras na pagpasok niya doon sa gate ng Jerusalem, yun na. Wala nang urungan. Yun na. Dire-diretso na yun hanggang dun sa krus ng Kalbaryo. Alam po ninyo, minsan iniisip ko, kung ang Panginoon, kagamat siya ay Diyos, at nung oras naman na yun ay tao din siya, siguro, kung katulad natin siya, pwede naman sigurong umurong. Wag na lang. Masakit yun yung pagdadaanan niya. Sometimes, alam niyo mga kapatid, sa taong mamamatay, although hindi pa naman ako namatay, pero marami tayong mga nasasaksihan na mga nag-aagaw buhay. Yung psychological pain, yung emotional pain, yung physical pain, lahat yan nagsasama-sama na. Mula doon sa mga taong nagbabantay, mula doon sa mga taong umaasa ng kagalingan, at doon sa mismong may sakit. Nakasisiguro ako na lahat yan ay naghahalo-halo sa damdamin ng ating Panginoon. Ang kalungkutan na iiwan niya ang kanyang mga alagad, ang kalungkutan na mabibigyan niya ng frustration itong mga taong sumisigaw sa kanya, na hindi naman alam kung anong tunay na nasa likod ng mga pangyayari. Ang lalong galit ng mga skriba at pariseyo. Mga kapatid, at ano din ang damdamin ng amang nasa langit na kanyang tinutupad ang kalooban. What a tremendous joy! What a realistic scene sa buhay ng ating Panginoon. Sinasalamin pa lang natin yan para maisama ko kayo at masamahan niyo ako sa mas malalim. Minsan naiisip ko mga kapatid, kung nagkaroon lang ng pagkakataon makibargain si Kristo, ang ating Panginoon, sa kanyang Ama, baka naman pwedeng hindi na daanan. Baka naman pwedeng isang pitik na lang, magic, iligtas na natin ang tao. Hindi na kailangan akong matigis doon sa krus ng Kalbaryo. But the Father said, no. You have to save them on the tree. On that tree. Sa puno na yon.
Kailangan mo silang iligtas sa puno na yan. And what is the tree? That tree is the cross itself. Kaya mga kapatid, sinabi kong samahan niyo ako para naiintindihan ninyo. Kung may pagkakataon lang na minsan gustong umurong siguro ng Panginoon, bilang tao, uurong din siya. Sapagkat alam niya ang dadaanan niya. Alam niya ang paghihirap na dadaanan niya. But no, kung ginawa niya yon, nakasisiguro ako, ikaw at ako ay walang kaligtasan. Ngayon, balikan natin. Gaano ba talaga kahalaga yung triumphal entry? Dahil, gaya ng sinabi ko kanina, kung yung mga taong yun na sumisigaw ng Hosana anak ni David, maaring yun din ang mga taong sumisigaw na ipako siya sa krus, pero yung mabunying pagpasok sa Jerusalem ay 1,000 beses na mabunyi, hindi lamang ang mga tao, kung hindi ang lahat ng anghel sa langit sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. The very reason you and me are here, because we are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Kaya nga ang sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish, but have an everlasting life. Tagalogin na natin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Even God can forsake His Son in behalf of you and me, because God loves us so much. Alam niyo mga kapatid, tunghayan natin ang mga katotohanan. Truth number 1, we have the freedom of choice. Alam niyo, isa sa pinakamagandang katangian ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na nang kanya'y tayo likhain, ibinigay niya sa atin ang kalayaan para pumili. Yes, para pumili. Piliin ang tama o mali. Piliin ang mabuti sa masama. Piliin ang magandang buhay sa isang buhay na hindi kasiyasiya. But the freedom of choice and the freedom of choice na binigay sa atin, maraming hindi nakakaalam. Meron itong kaakibat na consequences. Often than not, hindi nakikita na iba. Yung freedom of choice, whether to follow the Lord or not to follow the Lord, ibinigay sa atin yan. But even the Lord's Prayer speaks for itself. Sundin ang loob mo dito sa lupa. The Lord encourages us na masunod natin ang kanyang kalooban. Pero kahit pa man ganun mga kapatid, ibinibigay pa rin niya ang kapasyahan sa bawat nilikha na katulad ko at katulad mo. Whether you have to straighten up your life or not, bayusin mo ang buhay mo at hindi, kilalanin mo siya at hindi, pinibigay sa atin yon. But, harapin mo kung ano ang consequences na meron yan. Often than not, yun ang pinakamahirap na bahagi. Hindi lahat ay aware sa mga consequences na yan. Kahit ang Panginoong Diyos, gustuhin niya
ang buhay mo para sa ganito, ngunit kung ikaw mismo na kanyang nilalang ay lumalayo, wala siyang choice kundi ibigay din yan. But you have to face the consequences. Alam niyo mga kapatid, minsan nalulungkot si Brother Neil dahil maraming tao, bagamat kilala nila ang Panginoon, minsan sa kanilang mga buntong hininga, sa kanilang mga pagsasalita, parang walang Diyos na nakaalalay. Bakit? Ano nga ba ang relasyon mayroon sila sa Diyos? It's up to them. Kaya nga tayo na mga kumikilala na sa Kanya, patuloy niyang niyayakap, "Come to me, who you are labor and heavy burden, and I will give you rest." Dahil alam ng Panginoon, hindi ganun kadali ang buhay na ito. Hindi ganun kadali. Kaya naman, ini-encourage niya tayo. Isa pa sa katotohanan, maraming tao ang akala nila ang kalayaan ay absolute. When you say absolute, absolute is talagang malaya. No. May mga tao na nakakulong pero malaya. Mayroon namang mga tao malaya pero nakakulong. Minsan, iniisip natin yung mga nasa piitan ay nakakulong. Pero sinong magsasabi na ang kanilang pagkakakulong, Subalit ang bukal ng buhay. na ang kanilang pagkakakulong ay magbibigay pala sa kanila ng kalayaan. Kalayaan na ang damdamin ay mapakawalan sa feeling of guilt. Kaya nga sinasabi ng iba, nakakulong lang ako, pero malaya ako. And how about to mga malalaya? Malaya nga ang iba, ngunit nakakulong sa ibang rehas. Malaya nga physically, pero nakakulong sila sa hinanakit at galit. Malaya nga sila, pero nakakulong sila sa inggit. Malaya nga sila, pero nakakulong sila sa mga frustrations ng buhay. Kaya minsan, marinig mo, taong simbahan na, kapag dinadago ka ng pagsubok, ano ba ito? Ang bigat naman. Parang binibigyan ako ng pagsubok ng Panginoon. No! Hindi ka binibigyan ng pagsubok ng Panginoon. Tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan mo siya panghahawakan. Tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan ka hahawak at magtitiwala sa Kanya. Ang masakit, even in our prayers, we are irresponsible. Why? Dahil marami rin naman akong marinig. Nagdadasal naman ako. Pero parang hindi pinakikinggan ni Lord. Have you examined your prayer, my dear brothers and sisters? May tatlong nananalangin. Yung isang nananalangin nagpapasalamat. Sabi nga ni Apostol San Pablo, pray with thanksgiving and unceasing. Manalangin kayo ng may pasasalamat at walang humpay. Whether yan ay pagpapala, biyaya, at mga pagsubok, marami tayong makikitang tao na nagpapasalamat kahit sa kabila ng maraming unos. Ang ikalawa naman ay nananalangin ng palaging humihingi. Dahil siguro kailangan niya. Kaya siya'y humihingi. At talaga namang dapat tayong humingi. Dahil yun naman ang sabi ng Panginoon, bigyan mo kami palagi ng aming kakanin sa araw-araw.
Whether it's for physical food or spiritual food, the same, mga kapatid. At mayroon namang nananalangin, puro buntong hininga. Ano ba naman, Lord? Kung kailan pa ako lumapit sa'yo, saka pa ako nagkakaganito. Ano ba naman? Lagi naman ako nagsisimba. Dinadagukan ako ng problema. Ano ba naman? Palagi naman akong nagdadasal. Parang wala pa rin nangyayari. Sometimes, mga kapatid, dear brothers and sisters, irresponsible rin tayo sa ating mga panalangin. We think that our prayers are already good and enough. But have you examined yourself? Have you examined your heart? Have you examined the manner of praying that you are saying? Masakit. Kaya naman, minsan, bagamat parang tayo yung mga taong nagsisigawan, Hosana sa anak ni David. Parang sinasabi natin, ang bait mo, Lord. Thank you, pagpapala and everything. And yet, once the problems comes in, ano ba naman, Lord? Pinagpala ka nung mga nakaraang araw at linggo. Eto ngayon, may mga pagsubok kang hinaharap. Mayroong mga dagong-dagong na dumarating. Nakalimutan mo yung pagyakap sa iyo ng Diyos nung nakaraang linggo. Ang nakita mo lang ngayon, parang naiwan ka sa pansitan. My dear brothers and sisters, triumphal entry has a very deep meaning if we would only seek the hands of God. Huwag tayong tumulad doon sa mga tao na maaring sumigaw, mabunying sumigaw, na sila rin ang mabunying sumigaw na ipako. Whether ang mga tao ay nagkamali o tama sa naging desisyon nila na itaas si Kristo at ipako si Kristo, whether tumama sila o nagkamali sila sa desisyon na yon, isang bagay lang sigurado, mga kapatid. Lahat yon ay bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Lahat yon ay bahagi ng isang pamayanan na bayan ng Diyos upang lahat tayo ay makilala na kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. I pray for this Holy Week. I pray for this season that you and me will go deeper. Will go deeper with the Lord. Maraming salamat, kapatid. Wala akong tanging dalangin kung hindi ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Let's bow down our heads and pray. Heavenly Father God, samahan mo po kami. Ipakita mo sa amin ang aming karumihan. That we are nothing, Lord, without you. Ipamukha mo sa amin, Panginoon, na more than anything else, that more than the material things in this earth, we are nothing and that is nothing without you, Lord. Sapagkat ang tanging kailangan lang namin sa buhay ng aming paglalakbay dito sa lupa ay ikaw at ikaw. Dahil ikaw at ikaw din ang haharap sa amin at sasalubong sa kabilang buhay. We thank you, Lord, for the gift of salvation. We thank you, Lord, for the gift of love. We thank you, Lord, for the gift of that saving us on the cross of Calvary. Sapagkat alam ko, Panginoon, talikuran man kami ng lahat, iwan man kami ng lahat, hindi man kami maintindihan ng lahat, tapat ka kailanman. Ito po'y dalangin namin na may papurit pa sa salamat sa pamamagitan ni Jesus Christ. Your name be glorified. Praise you, Jesus. Glory to God.
God forever. Amen. Holy Spirit. Isang mabiyaya pong bungad ng Semana Santa, at nawa kayo at ang inyong buong pamilya ay mas lalong lumalim, mas lalong pagbigkisin ng pagmamahal. At itong pandemya kinakaharap natin, ito sana ay magdala sa atin ng mas malalim, mas matibay na pagmamahalan. Magandang araw po sa inyo. To God be the glory. Okay, my dear brothers and sisters, Hosanna in the highest. Yan ang sigaw ng mga tao. Papasok na si Jesus sa Jerusalem. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come on everybody, let's sing with us. Itaas natin at kamay. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Everybody sing with us. Hosanna. 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh yes, Lord. Hosanna you, oh God. Hosanna in the highest, Lord. We give you all the praises, oh God. Hosanna. Hosanna to the highest, Lord. Hosanna. Oh yes, oh Lord God. Come on everybody. Yes, Lord. Oh God. Heal my heart, Lord. Heal my heart, Lord Jesus, right now. Oh, hallelujah, Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, oh Lord. Break my heart for what breaks yours. And everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Oh, Hosanna, Lord. Hosanna, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna. Hosanna. Welcome, Lord. Welcome, Lord God. Hosanna. Hosanna. For the Lord is good, my dear brothers and sisters. Napakabuti talaga ng ating Panginoon Diyos, no? Sapagkat kanina, napakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya lang dapat magpasalamat tayo sa Kanya
sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Maraming salamat, O Lord, for you are so good. Yes, O God. Come on, everybody. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth with the sound of praise sing with all their heart. Come on, buddy! For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. Come on, everybody. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. God bless. God bless you. See you again next week. Thank you, Brother Ricky. God bless us all. Love you.